the Philippine government is worried about the politics in the Philippines na baka hindi sila manalo sa 2028. Kailangan magtuloy-tuloy ang kanilang kapangyarihan. And that's what they want. Gusto nila mawala ang mga Duterte dito sa Pilipinas at sa sistemang politikal. Tahasan kung sinasabing hindi na tayo aasenso. Hindi na. Ako, sa sarili kong opinyon, tahasan kung sinasabing hindi na tayo aasenso. Sapagkat takot ang mga investors dito sa atin. Nung una, sinasabi ko, ala ng kwenta itong administrasyon na ito. Pero ngayon, mga tao na ho ang nagsasabi. Alas 5:18. Pinagkukomento ng Korte Suprema si Senador Bato at Executive Secretary Lucas Bersamin ukol sa motion patungkol sa ICC warrant of arrest. Ito ay kaugnay ng inihain niyang petisyon para sa temporary restraining order. Layunin ng petisyon na pigilan ang pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban sa naturang senador. Binigyan si Senador Bato at ang mga respondents ng 3 araw mula sa tanggapan ng resolusyon ng Korte para magsumite ng kanilang komento. Abante Pilipinas! Alam nyo, kagabi, nagpapalipat-lipat ako between the live coverage of Abante Radio and Bilyonaryo. Kagabi, ako yon. So, doon sa part na nagkaputo ka na, I was watching On Point with si Ma'am Pinky Webb, diyan sa Bilyonaryo. At guest niya si Attorney Sal Panelo. Maganda yung sinabi ni Attorney Sal Panelo para ma-resolve na kagad ito eh. Sinasabi ni Attorney Sal Panelo, parang mas maganda na mag-file ka ng writ of habeas corpus. Para nang sa ganun ay ipatawag yung inirereklamo at saka yung nagrereklamo. Paghaharapin sila doon. At ma-resolve na. Ano bang senaryo? Bakit ba inaaresto ninyo itong si Bato? Yun yung pagkakarinig ko. Although hindi naman sigurado. Hindi naman eksakto. Ang sabi niya, mas mabuti kasi pwedeng sagutin nung NBI, in this case, merong ICC warrant. Ano ba yung ICC warrant na yan? Bakit ganun? Bakit hindi dumaan sa... Di ba meron kasing sinusunod dyan. Meron kasing sinusunod dyan. Senator Bato de la Rosa prayed for Tiro. So ito yung tinutukoy natin kanina, yung kanyang kahilingan. Yung pinagkukomento nga ng Korte Suprema, itong si Senator Bato de la Rosa hinggil sa sitwasyon na ito. Ayan. Pero hindi ko alam kung saan ang galing kaya lang magulo na kasi pagka sa social media ka manunood o makikinig ng mga pangyayari. Kasi kahapon kararating lang namin ng Santo Tomas mag-anak dahil naglambing yung aking mga anak na kung pwede mamasyal daw. Di kaya 2 araw kaming namamasyal. Nung Miyerkules, nung Martes at saka kahapon. Kararating lang namin, galing kami doon sa isang magandang ilog. May magandang ilog pala dyan sa dyan sa may Kalawan, Laguna. Yung Camp Tabing Ilog, dyan sa Kalawan, Laguna. Nakalimutan ko anong barangay, Pero doon sa mga barangay, madadaanan mo yung Barangay Bitin. Oo, Barangay Bitin. Kasunod na barangay yung Camp Tabing Ilog. Maganda. Oo, kaya lang ay kulang pa ng hindi pa masyado yung development niya, kulang sa promotion, kulang sa nagtitinda. Sa tingin ko ay wala pang kakayanan para i-promote ang kanyang sarili doon sa lugar. Pero the Department of Tourism could help. Dapat matulungan ito ng Department of Tourism. Maganda yung lugar. Meron na silang mga maliliit na doon, na mga cottage. At ang sarap maglango. Hingit ako sa aking mga anak. Wala kasi sa plano yun eh. Alas 5:22. Idinagdag ng International Criminal Court si Senator Ronald Bato de la Rosa sa listahan ng mga wanted persons matapos ang paglalabas ng warrant of arrest. Ang naturang warrant ay kaugnay ng kasong crime against humanity of murder na isinampa laban sa kanya sa ilalim ng investigasyon ng ICC.
Kasunod ito, opisyal na siyang isinama sa mga individual na pinaghahanap ng International Court. Patuloy na hinihintay ang mga susunod na hakbang kaugnay ng pagpapatupad ng naturang arrest o warrant. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Hindi kasi masyado nang mapanghimasok itong ICC na ito. Ha? Masyado nang mapanghimasok ang ICC na ito. Hindi pa ho nagagamit ang lahat ng mga legal remedies dito sa lokalidad, dito sa Pilipinas, and yet talagang sila ay pinagsusumiksik nilang kanilang sarili. Oh. Yung mga malalaking bansa, hindi nga nila kayang galawin. Dahil ang kaya lang nilang galawin ng ICC, di yung mga maliliit na bansang kagaya ng Pilipinas at iba pang mga developing countries. Yung third world countries ho mga, hindi ho sinasabing mahirap ha. Developing countries na ho ang tawag doon sa mga third world country. Maaga pa. Di pa ako nakakapagkape, nabubulol pa. Ang tanong, bakit talagang ipinagsusumiksik kagad ng ICC? Hindi nyo pa nga alam kung papayagan ba ng Pilipinas na maipunta dyan etong si Bato, sapagkat una tigit sa lahat, kaya dito muna. Ha? Ang sabi ng mga eksperto, ICC should be the court of last resort. Abante Pilipinas. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng litisin sa ICC yan hanggat kaya namang litisin dito sa atin. Pero kung sumuko na at hindi na kaya ng hudikatura o ng justice system ng Pilipinas, saka lamang dadalhin sa ICC. Pero hindi ganun eh. Hindi ganun. Maraming mga kaso na may kaugnayan dito sa EJK Kuno ang tapos na naparusahan ng mga may sala. Partikular doon sa sinasamba na adik nitong mga adik din sa Senado at itong adik na pare at kung sino-sino pa. Yung ginagawa nilang santo, itong si Kian de los Santos. O di ba yung 3 pulis na bumaril doon, anong nangyari? Di kayo nakakulong? Tanggal sa trabaho, tanggal sa pagkapulis, at hinatulan ng murder. Ibig sabihin, buhay ang justice system natin dito. Hindi lang nila sinusubukan. Bakit? Kasi ang sitwasyon na ito, ang gusto nila mawala ang mga Duterte dito sa Pilipinas at sa sistemang politikal. Kaya ito, hindi ito krimen. This is a passion of political persecution. Hindi ba ga? Ganon ang senaryo na nakikita ng marami. Pero hindi ito tinitingnan ng mga taong binayaran na. Abante Pilipinas. That is the worst. Alas 5:25. Sabi ni Francis Tica, ano na nangyayari sa ating bansa? Aasenso pa ba habang nasa pwesto si BBM? Hindi na. Hindi na. Ako, sa sarili kong opinyon, tahasan kong sinasabing hindi na tayo aasenso. Sapagkat takot ang mga investors dito sa atin. Ha? Takot ang mga investors dito sa atin. Yung mga negosyanteng ang taga rito mismo sa atin eh. Ayaw na magnegosyo sapagkat magulo na eh. Ang mahal ng production cost. Tapos ang baba ng sweldo. Ang mga trabahante nagrereklamo. Paano pa? Saan pa susuling itong ating ekonomiya? Pero yun nga, ako satirically, tinatawag ko na lang na magandang ekonomiya ng Pilipinas sapagkat we are not worried about the crisis. The Philippine government is not worried about the crisis. The Philippine government is worried about the politics in the Philippines na baka hindi sila manalo sa 2028. Kailangan magtuloy-tuloy ang kanilang kapangyarihan. And that's what they want. Kaya they do not care about the crisis and the effect of the crisis in our economy. What they care more is to eliminate Duterte's and their allies in the political system in the Philippines. Abante Pilipinas. That's what I think. And that's what I believe, personally. Christopher Secuya, watching here at USA. Everybody knows that our president behind all this. This has to stop for the sake of the Filipino people. Let Sara lead.
Renan Escalicas, ibig sabihin po walang silbi ang kasalukuyang gobyerno. Good morning po. Abante Pilipinas. Hindi na ho ako nagsasabi niya. Nung una, sinasabi ko, ala ng kwenta itong administrasyon na ito. Pero ngayon, mga tao na ho ang nagsasabi. Ronnie Ramos.